Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? And sa mga interested naman sa private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. Okay, so by the way guys, sa mga naghahanap ng single sign na ina-upload ko yan sa kabila nating channel, sa Jade Tarot. Meron din ako guys, TikTok, no? Pwede nyo rin akong i-follow doon kasi minsan pag nagkakaroon ako ng time, nag-pre-reading ako doon. Okay, nagla-live ako doon. So, hayan. Sa Jade Tarot. Okay, so tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong I long to feel truly noticed by you. Okay, so yung nakikita ko dito guys, parang parang itong taong to, hindi nyo siguro masyado napupuna yung isa't isa. Okay, tingnan natin. Parang may plot twist. May plot twist. Parang may hindi siya yung parang kaakit-akit sa paningin nyo. And, ganun din siya. Okay. Oops. Okay. Oh. Love can mend the deepest wound. So, alam niyo guys, yung iba dito pwedeng nasa healing process eh. Nagmo-move on pa siguro kayo or hindi pa kayo ready mag-commit. And again, kaya siguro hindi mo masyado napapansin tong taong to. So, I think new person to. Kasi ganun din yung nakikita niya sa inyo eh. Di ka rin parang ganun kapuna-puna. So, pwedeng makikilala mo tong taong to. Parehas kayong may pinagdadaanan or pwedeng ikaw, okay? Pwedeng bigla mo na lang ito makakausap or bigla na lang kayo magkakaroon ng interaction na itong taong to. So, yun yung malinaw na nasasagap ko po dito. Okay? So, check pa natin. Your love has changed my life. So, yun. Once na makausap mo tong taong to, guys, pwedeng siya yung magpapabago sa pananaw mo or pwedeng dun sa pakiramdam na mabigat, no? Lalo na kung ikaw ay nagmo-move on. Parang ang dating kasi sa akin dito, guys, siya yung, magiging way para kahit paano maka-recover ka dyan or at least, ayun parang maka-move on, no? So, magiging siya malaki yung magiging role niya sa buhay mo, etong taong to. New person yung nasasagap ko dyan. And again, magiging malalim yung connection niya netong taong to. As in. Magiging malalim yung niya sa inyo. Yung role niya dito sa connection na to. Check pa natin. Additional message. Meron tayong I am worthy of the love I seek.
So, yon, pwedeng malaki talaga yung magiging realization mo na, ay, may magmamahal pa pala sa akin, may tatanggap pa pala sa akin, kahit pala may mga imperfection na ako, kahit pala ganito na yung sitwasyon ko. So, yon, marami ka marirealize. Actually, kagaya nga nasabi ko, na paulit-ulit ko sinasabi, guys, una nyong tanggapin kung ano yung imperfection mo, kung gusto mong tanggapin ka ng ibang tao. Kasi, madali na yun eh. Pag mahal mo yung sarili mo, tanggap mo yung sarili mo, guys, wala naman ng choice yung ibang tao kasi nakikita nila, gusto niya talaga or yun talaga yung trademark niya, yun talaga siyang tao, walang tinatago, walang nililihim. Kasi mas mahirap yung magmahal ka ng taong mas maraming nililihim. 'Di ba? So, eto kasi, yung pinapakita sa akin, guys, pwedeng magiging malaki yung role niya sa buhay mo kasi once na makausap mo tong taong to, nasa ano pa lang siya, guys, no? Talking stage, pero ang laki na ng impact niya sa inyo. Okay, nandun sa point na parang hinahanap-hanap nyo, parang gusto niya lagi kausap, parang gusto may banding, mga ganong hanash. So, yun yung nasa-sense ko dito, guys. And again, yung bundok kasi is nagre-represent to ng challenge, no? Parang tatawanan mo na lang yung mga pinagdaanan mong masakit, na parang, ay, nakakatawa pala ako dati, parang ganon. Nakakatawa pala yung sitwasyon mo before. So, wala na siya eh. Ngayon, kung nandun ka sa point na nararamdaman mo siya, nasasaktan ka ngayon, i-feel mo lang yan. Okay? I-ano mo lang yan. Kumbaga, paano ba? Parang, enjoyin mo lang yung ganyang emosyon. Yung sakit na yan, enjoyin mo lang yan. Kasi darating ang araw na pag okay ka na, hindi mo na yan maaalala. Okay? Hindi na ganun kalaki yung impact niya sa inyo. Okay? Enjoyin mo lang tong kahirapan na to, ng loob mo. Kung dumadanas ka din ng kahirapan sa buhay, enjoyin mo lang kasi once na maging maayos ka na, guys, hindi mo na ito maaalala. Okay? Totoo yan, guys. Pero wag lang kayo, guys, maging katulad ng mga politiko, ha? Ganon. Kasabi nila, di ba, parang sa pera lang yan. Pera ang nagpapabago sa tao. Pero hindi lahat. So, yun yung point ko na parang pag okay ka na, wag mo hayaan na baguhin ka ng mga pagsubok sa buhay. Dapat may pagka down to earth pa rin. Okay? Check pa natin. Additional message. Meron tayong in the ashes of hurt, fresh dream are waiting to be born. Ayun na nga, guys. After mo masaktan, sabi nga parang there's a rainbow after the rain. So, ganun yung nangyayari or pwedeng mangyari sa inyo. Okay? May bagong umaga. Parang may kanta yun na. So, yun yung nasasagap ko rito, guys. May new beginning na paparating sa inyo. So, yung iba sa inyo nasa healing process pa ngayon. Kumbaga, parang tinatanggap nyo na ay, nangyari na talaga yon, wala na talaga. Pwedeng taon ka na ring single, pwedeng okay ka naman na ngayon, or pwedeng tinatry mo maging okay. Pwede ang mabigat na lang sa inyo, guys, is yung mga responsibilities. Lalo sa mga breadwinner dito, pwedeng isa yun sa mga kinoconsider nyo na lang din muna ngayon. Okay, so check pa natin, guys. Additional message. Meron tayong let's rewrite our love story together. Ayun. 'Di ba? So, ito si someone new, guys. Parang nahuhulog din ang loob nito sa inyo. Or mahuhulog yung loob nito sa inyo. Pwedeng nakakausap mo na to or paparating pa lang siya. Siguro mga first to second quarter ng taong 2026. Kasi hindi ko pa nararadar eh. Pero may paparating. Pwedeng
Kaya ito yung nasasagap natin. Siguro iba sa inyo talagang nag-detach na kayo sa past or sa mga karelasyon nyo and open na kayo sa bagong relationship. Okay, so yun yung nasasagap ko rito. Okay. Okay, so check pa natin. So, kaya pasensya na guys. Masakit na yung lalamunan. Time turns hurt into grace. So, yun na nga guys. Pwedeng siya talaga yung mag-aalis ng sakit na nararamdaman mo. Sa totoo lang, no? And yung nasasagap ko kasi rito, eto let's rewrite our love story together. So, parang sinasabi niya na, parang may potential sa atin. Parang pwede. Yun yung sinasabi niya dyan. Parang pwede tayo. And again, isa pa rito, pwedeng mag-explore eh. Mararamdaman mo kasi siya na, medyo siya, hindi mo alam kung ano ba yung intention niya, gusto ba ako nito, medyo distant, basta nasa talking stage etong taong to, and kakapain mo talaga ano yung intention niya. Okay? So, kayo kasi, ayaw niya na ng ka-talking stage. Nakakapagod na yon. Parang manligaw ka naman. O pwede naliligaw ka, pero parang di pa siya ready. So, pass na agad guys pag gano'n. Di ba? Siyempre, kung ikaw naman may nararamdaman ka sa taong yun, sasaktan mo pa rin ba yung sarili mo? So, di ba? And again, ang sabi naman kasi rito, parang medyo hindi naman nagda-doubt. Parang nag-aalinlangan. Parang ganun na rin, tinagalog ko lang, no? Hindi naman siya totally na parang nagda-doubt na parang ayaw niya. Siguro may dahilan kung bakit medyo doubt lang siya. In a good way naman yung nakikita ko, yung pagda-doubt niya rito. Okay? Pero sinasabi naman dito guys, ayan, time turns hurt into grace. So, after ng sakit, nakikita ko naman guys na magiging maayos to. Okay? Masakit lang siya sa umpisa. Okay? Pero, piling ko ma-overcome nyo to eh. Tignan natin. Additional message. Meron tayong each small step carries you forward. So, yun na nga guys. So, nakikita ko tuloy lang yung agos ng buhay. Kumbaga, okay naman siya. Sobrang kalmado naman nung connection na meron kayo. Hindi naman siya guys ganon kabigat. And, sa nakikita ko, hindi ka naman totally attached. Kasi mas, mo siya, mas ine-enjoy mo yung pakikipag-usap. Parang excited lang kayo na mag-usap. Ganon din naman yung nafe-feel na tong taong to. So, again, siguro lang siya, medyo napapaisip pa lang kayo na parang wait, iba na yung nararamdaman ko dito. So, may mga ganon, baka nag-explore pa lang or medyo napapaisip. May words yun eh. Na para bang wait, parang may potential sa taong to. Parang pwede tong taong to. Ganon. Okay? Tignan natin. Meron tayong let's reveal what we lost. Ayan o. So, yung nasasagap ko dito guys, parang magkakaroon ng distant or i-ghost ka siguro na tong taong to. Or yun na nga, nasa talking stage, tapos parang pa-paid kasi yung energy na nasasagap ko. Like, bigla-bigla na lang nawawala or parang nagpapakita ng pagkawalang interest, parang hindi ganon ka-interested after kang landiin or ipapol. So, pagkatapos niya guys magkaroon ng mga magkaroon ng sweet talks or masyadong after nun, biglang ganito.
Pero guys, mukhang babalik tong ng ghost sa inyo ha. Ayan o. Or pwede naman guys na hindi ka naman totally ginost. Para lang talaga siyang kabuti. Hindi talaga consistent yung communication. Okay? Ang dami kasing kahati. Pwede yung dami niya nakausap. Tapos meron pang ikaw. No? So, hindi ka siguro niya kayang isabay sa mga schedule niya. And after nito guys, na makapag-isip-isip siya, ang nakikita ko naman nga, parang babalik. Or parang magiging consistent na siya sa inyo. Ngayon kasi pwede na doon kayo sa point na hindi ganun ka-consistent yung communication guys. Pero may mga sweet talks. May mga magpapakita siya ng ganun, parang may interest siya sa inyo. Interested siya sa inyo. Mararamdaman nyo naman. Okay? Pero bakit siya nag-aalinlangan? So again, pwede kasi may mga iba pa siyang kino-consider, like may mga iba rin siya kinakausap. And binabalance niya ngayon. Meron tayong I trusted you and it broke me. So yun, nagtiwala ka sa taong to and yun nga, parang nasaktan ka din. Nahirapan ka doon sa sitwasyon. Parang, wait, hindi pwede magalit kasi wala akong karapatan. Parang ganon. Wala akong karapatan magalit sa taong to. Wala akong karapatan na maging ganito, ganyan. So, ano yung nangyayari, guys? Nandun ka na sa, proseso. Okay? Yung proseso na yon parang iniisip mo na, siguro hanggang dito na nga lang. And mabilis naman guys yung healing. And after naman doon na to guys, parang magkakaroon siya ng realization. Hindi naman siya totally parang ginost. Pwedeng mga ilang araw lang na hindi naging consistent yung communication. And sa end nyo, naiirita kayo kasi bakit hindi siya ganun nagiging Bakit putol-putol? Tapos hindi mo naman makuha magalit kasi ano bang karapatan ko? Parang ganyan. Okay, so check pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Celebration. Nasa third party. Or pwedeng may ibang kakonect. May ibang partner. May iba siyang kino-consider. So, ayan. Tingnan natin. Meron tayong 12 Cups, Love, Romance, Relationship, Meeting, Marriage, Healing. So, ito naman guys. Nako, ano na to ha? Sa mga single to, malakas yung energy kasi na may iba ka pang makilala bukod sa taong to na nag-aalangan sa inyo. Oo, yun yung nakikita ko dyan eh. Sige, check natin. Additional message. Meron tayong 3 of Wands, success, support, expansion, opportunity, coming, travel. O, di ba? May iba ka nang kausap nito sa kang magkakaroon ng realization tong ka-talking stage mo. Ano to, puro talking stage. Feeling ko marami ka ina-entertain, no? Then, pass ka na dun sa isa talaga na medyo nag-aalangan. And feeling ko nasaktan ka rin kung ano yung ginawa niya sa inyo. Though wala kang karapatan, then I think nag-entertain ka ng iba or mag-entertain ka ng iba. May iba ka makakausap. Ayan. And sa nakikita ko dito guys, saka ito magkakaroon ng realization. More on talking stage. Uso ata ngayon yung situationship lang muna. Walang relationship. Diba? Parang pansin nyo ba? Again, sabi ko nga, this year parang mas lapitin talaga ng mga tukso. Oo. Maraming ngayon ha. Ingat kayo. Lalo na sa mga in relationship dito guys. Naku, mas lapitin ng tukso talaga. Hindi nyo rin masasabi yan. Pwedeng applicable din sa inyo yon sa mga in relationship dito. Okay? Check pa natin. Para kasi napapaisip na yung person na to. Wait lang. Kamusta na kaya siya? Paramdam. Na-miss ka, ganon. Queen of Pentacles, Earth, Mother, secure, dependable, practical, and grounded. Okay, so yung nakikita ko dito guys,
meron pala siyang ibang kakomit. That time, pwedeng aware ka dito. Okay? Bago ka pa dumating sa buhay niya, aware ka ng may iba talaga, no? Or tapos nun, bakit ka pumayag? Bakit ka pumayag, di ba? So, sino nahirapan? Okay? So, ngayon kasi guys, tignan mo yung energy nilang dalawa. Yung person mo gusto niya umalis, so isa naman, nababagalan sa effort nitong taong to. Ano kayang plano na to? Parang ganon. And yung pala guys, medyo ano na pala si person, nagde-detach na pala siya talaga that time. And again, gusto niya munang ayusin itong connection niya dito bago siya mag-go sa inyo. Problema lang, committed nga kasi siya. Okay? So, titingnan natin yan yung nararamdaman ng person na masasagap natin. Pero, sana makahabol siya kasi mukhang okay ka na. Okay. Okay. Ano yung nararamdaman? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Oh, grabe. Alam nyo guys, medyo mapapaisip ka na rin talaga, no? Yung tipong, kung kailan wala na sa inyo, saka ka magkakaroon ng regret, saka ka magsisisi, saka mo panghihinayangan yung taong yun. Kung kailan wala na. Ayan yung nararamdaman niya ngayon, no? Nanghihinayang. Okay? Ang laki ng disappointment niya ngayon. So, dapat pala, pinurso ko na tong taong to. Okay naman pala siya before. Parang ganon. So, tignan pa natin. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Nalulungkot din to, no? Kung ano man yung sitwasyon nyo. Meron tayong 10 of Swords, ending, pain, defeat, failure. Yun na nga. Feeling niya kasi binetray ka niya. And, nandun din sa point na, ang nasasagap ko rito, hindi kasi siya makapag-decide that time, no? Pwedeng aware ka kung ano man yung meron, no? Aware ka dito, pero hindi kasi siya makapag-decide. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niyang desisyon sa buhay niya. Hindi niya alam kung paano kanya i-go. Kaya ganun yung naging sitwasyon nyo. Pero again, ang nakikita ko naman dito, nagsisisi naman siya ngayon. Okay? Nanghihinayang naman siya ngayon. Disappointment to eh. Disappointment, loss, hurt, sorrow, regret, depression. So yun, nagkakaroon siya ng matinding pag-overthink ngayon and sleepless night. Okay? Kasi siguro, umiiwas ka na kasi hindi na worth it eh. Okay? Iniwasan mo na lang siya kasi hindi na to worth it. Hanggang ganito lang ba yung value ko? Kasi, alam nyo guys, ito ha, ang trato na, sabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng advice, ang trato sa inyo ng isang tao or sabihin natin na taong nagugustuhan nyo ay nakadepende kung ano yung trato mo sa sarili mo. Okay? Kung pumapayag ka na ganun lang yung level mo, ganun lang yung magiging trato niya sa inyo. Okay? Kung pumapayag ka na maging pangalawa niya, third party niya, or pwede kasi guys na hindi naman niya totally karelasyon, pwedeng may conflict din sa kanila. Marami lang talaga siyang kausap. And pwedeng kinakausap mo rin siya. Like, tinotolerate mo. Diba? Tingin mo sa seryosohin ka. Kasi pumapayag ka mismo sa sarili mo na ganun na lang din yung trato niya sa inyo. Okay? Dapat kaya mong i-value yung sarili mo, guys. Hindi to worth it. Hindi ka hanggang dun lang. Okay? So, sige. Tignan pa natin. 10 of Pentacles, wealth, security, family, legacy, and reunion. So, yung nakikita ko dito, guys, ano to? May pinagdadaanan din ata to sa family niya eh. And, feeling ko, single dad or single mom itong person mo. Parang nasasaktan pa siya sa nangyayari sa pamilya niya. Pwedeng nagkaroon ng separation. And siya, naghahanap siya ng kalinga, no? Isipin mo na lang, guys.
kung yung taong pinipili mo hindi buo. So, again, pinakitaan ka niya ng mga sweet words, parang sasabi na, ay, may potential, ganyan. Pero hindi ka pinanindigan, guys. Hindi ka binigyan ng title. 'Di ba? Medyo mahirap eh. Tignan natin, ano yung tingin sa inyo ng person mo. Pero ngayon, mukhang nagsisisi siya. Okay? Parang, sa tingin ko kasi rito inisip niya na, gusto kanya pero parang hindi pwede. Ganon eh. Nag-aalangan. Tignan natin. Ano yung tingin ni person sa'yo? Meron tayong King of Wands, passion, fairy, creativity, courage, power, leadership. Meron tayong Seven of Cups, illusion, choice, fantasy, vision, hesitation. Ayun. Pag sinabi kasi guys, King of Wands, may pagmamahal to. So, nararamdaman ka niya. Nakikita naman niya na, mahal ako na taong to. Mahal ko rin naman siya. Pero tignan niyo naman yung Seven of Cups. Ang dami niya kinoconsider. Ang daming gumugulo sa isip niya. Ang dami niya problema pinagdadaanan. And again, hindi siya ganun buo, no? Parang natagpuan mo tong taong to na broke. So, ang sistema, guys, binubuo ka niya, tinutulungan ka niyang mag-move on nang hindi ka aware na natutulungan mo rin pala siya. Pero yun nga, ang tanong, natulungan mo ba talaga? Kasi parang hindi naman siya naka-recover. So, tingnan natin. Or pwede naman guys, wala naman talaga siya tataling pamilya, no? Wala siyang anak. Pwede naman guys na may naka-live-in. Pwedeng ganon. Tignan pa natin. Meron tayong The Hierophant, trading, structure, advice, teacher, counselor, and rules. So, ito naman guys, The Hierophant, pag-uusap to. So, I think magkakaroon kayo ng malalim na pag-uusap. Magkakaroon kayo ng person mo ng desisyon ngayon. So, sa inyo naman guys, ano pa pagdedesisyonan? Diyos ko naman. Bigla nga siyang nawala or bigla na lang siyang di nagpaparamdam. So, kayo, hindi nyo na pinagtyagaan yung ganun or hindi nyo na siya guys tinolerate, no? Na parang ganito lang talaga yung kaya mong itrato sa akin, no? Parang ganun. Huwag nyo i-tolerate guys na kung kailan na lang magpaparamdam. 'Di ba? So, tama yung ginawa nyo. Lumayo kayo sa taong yan. Sa totoo lang. Okay. Check pa natin. Additional message. Meron tayong, I'm always drawn to your heart's light. Okay. So, may may iba ka magiging ka-talking stage na feeling ko, eto, paninindigan ganito. Okay? Lalo na pagka, again ha, babalik tayo sa sinabi ko, lalo na pag minahal mo yung sarili mo, tinanggap mo yung imperfection mo. Ayan, I feel alone even when we're together. So, yun, hindi mo maramdaman tong taong to kasi parang lutang nga eh. Pero nung una mukhang okay naman siya. Parang bakit siya biglang nagiging ganito? 'Di ba? So, again, no challenge is too big for us to overcome. So, ayan po yung nakikita ko dyan. Parang hindi mo na binibig deal yung existence niya sa buhay mo. Yung pagbabalik niya, pagpaparamdam niya, wala na. Hindi ka na kinikilig. Ordinaryong tao na lang siya sa inyo. Sabi nga nila guys, pag nakikita mo na yung isang tao na ordinaryong tao na lang sa buhay mo, mataas ang chance na hindi mo na mahal yun. Oo. Pwedeng ang tinitignan mo na lang doon is yung pinagsamahan. Pero wala na yung feelings. Okay? So, meron tayong focus on money. So, ito yung pinaka-concern mo, career mo. Okay? Nakikita ka ng person mo eh, na nagpo-focus ka sa career mo. And, kaya ganun siya, nagmi-mirror. Okay? Nagmi-mirror kayong dalawa. So, baka twin flame. Kasi kung anong ginagawa mo, ganun na rin yung ginagawa niya ngayon. Parang, ikaw nakikita ka niya na someone na stable. Someone na seryoso sa buhay. Okay, and wild side.
This isn't goodbye. I don't want to walk away, but it's what's best for me and us. Right now, this isn't goodbye. We will be together again soon. So, yon, hindi naman daw siya totally nagpaalam. Piling ko may aayusin talaga to, guys. No? Ayaw niya na masyadong i-detalye. Ngayon ko bigla kang ginost, mapapaisip ka. Parang, bakit mo ginawa? Bakit bigla ka nawala? So, hindi naging klaro kasi ayaw niyang masaktan ka. Hindi niya alam mas masakit yung bigla na lang naglaho. 'Di ba? Zodiac sign, tingnan natin sa side person. Aries, Cancer, Gemini, Taurus, Pisces, and Aquarius. What else? Gemini, Pisces, Taurus, Aries, and Capricorn energy. So, ayan po. Tignan pa natin sa side mo naman. Ano yung nararamdaman mo kay person? Oh, Page of Swords. New idea, truth, sharp thinking, spirited, and willful. Actually, di ka totally parang dinepensahan mo rin yung sarili mo agad. Like, una pa lang, nasa talking stage kayo, medyo distant ka na talaga. Hindi ka masyadong nag-assume talaga sa taong to, no? And meron tayong 6 of Wands. Ayun yung maganda ron kasi hindi ka naging kay person. Hindi ka dumepende. And tinignan mo siya na someone na dumaan lang sa buhay mo kasi marami kang ine-entertain din. Or marami naman nagkakagusto. May itsura naman kayo so huwag ka manghihinayang. Nakakalungkot lang na kasi ay pasok siya sa sa standard mo or nakuha niya yung tipo mo. And isa yun sa mga nare-realize mo. Pero yun na nga, parang ang dating ka sa akin dito, kung ganun lang talaga, ganun na talaga. So, ano naman yung mga dapat mong gawin? Chariot, Opportunity, Queen of Wands, and, guys, magpaparamdam mapapaisip ka rin talaga sa taong to. I think i-entertain mo pa rin naman, pero hindi ka na ganon ka-attach or hindi ka na magpapakita ng ganong parang ng affection sa taong to. Okay? Yun yung nasasagap ko dyan. Tignan natin yung zodiac sign. Kumbaga, magiging cold ka sa kanya. Paparamdam mo talaga sa kanya. Okay, meron tayong Gemini, Cancer, Aquarius, Pisces, Libra, and Scorpio. Capricorn, Sagittarius, Leo, Virgo, Capricorn, ano ba? Scorpio and Libra energy sa side mo. Okay. Yes, ayun yung mga nakakita ko malalakas na zodiac sign. So, in the near future, tayo na isang card. Ano yung mga possible na pwede mangyari? The future! I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Tears. When I think about you, I cry. Feeling ko, nasa pag-uusap nyo na yan Kung ano yung magiging plano nyo, kung paninindigan ba to, kung pagbibigyan mo ba siya, okay, ngayon kasi may disappointment yan Oo. So, by the way, nasa decision mo na yan, ikaw na yung bahala. Kasi pwede, may potential na maging kayo. Kasi nandito yung yung hope sa card natin in the near future. So, by the way guys, ito lang po ang inyong reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.